Pinagtulungang iahon ng Coast Guard personnel ang lalaking yan na isa sa 9 na tripulanting sakay ng fishing vessel na halos lumubog sa dagat na sakop ng Anini Antique. Na-rescue naman ng mga tripulante na nasa mabuti na ang kalagayan. Base sa investigasyon, nasira ang katig ng kanilang bangka sa bahagi ng Nogas Island habang papunta sa Iloilo Fish Port Complex, dala ang 3 toneladang isda. Nakaranas daw sila noon ng malakas na alon. Ayon sa Coast Guard Station Iloilo, hindi overloaded ang fishing vessel. Inihitid din sila ng Coast Guard sa Iloilo Fish Port Complex sa Iloilo City. Patong-patong na kasong kidnapping ang inirekomenda ng Department of Justice na isampa laban sa negosyanteng si Atong Ang kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Bukod kay Ang, may mahigit 20 iba pang pinakakasuhan ang DOJ. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. May resolusyon na ang Department of Justice kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Rekomendasyon ng DOJ, sampahan ng kasong 10 counts of kidnapping with homicide ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, mga pulis na sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at 19 na iba pa. May hiwalay ring 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention na inirekomendang isampa laban kay Ang, Orapa, Almedilla at iba pang pulis, kabilang ang ilang John Does o hindi pa nakikilalang mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, kinakitaan nila ng prima facie evidence para kasuhan sina Ang. Binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng akusado at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kanyang mga kapatid na sina Elakim at Jose. Makailang beses itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind ng pagkawala ng mga sabongero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sabi pa ni Patidongan, pinatay na raw ang mga sabongero at itinapon ang mga labi sa Taal Lake. Ang abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal tinawag na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration para ito'y mabaliktad. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng iba pang mga inirekomendang kasuhan. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura naman ng Department of Justice ang reklamo laban kay Gretchen Barreto kaugnay sa pagkakasangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero. Batay sa joint resolution ng Department of Justice, espekulasyon lang at walang ibang ebidensyang sumusuporta sa aligasyon ng magkakapatid na Patidongan laban kay Barreto at iba pang miyembro umano ng Pitmaster Alpha Group. Wala raw dokumento o anumang ebidensya na nagpapakitang iniutos at may kinalaman ng grupo sa pagdakip at pagparusa sa mga sabongerong nandaya umano. Hindi naman daw ipinapasawalang bahala ng DOJ kung may karagdagang ebidensyang may papakita laban sa grupo. Nagpasalamat naman ang kampo ni Barreto sa desisyon ng Justice Department. Ayon sa kanyang abogado, dati nang iginigit ni Barreto na walang katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanya. Mahalagang hakbang ayon sa Justice for Missing Sabongeros Network ang pagrekomenda ng DOJ na sampahan ng kaso ang ilang personalidad kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Sa kabila nito, hindi rin matatapos ang laban hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot. Hindi raw sila tatanggap ng anilay kalahating hustisya. Hamon nila sa mga otoridad, tapusin ang investigasyon at habulin ang lahat ng kasabwat. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Hinostage na isang lalaki sa Lapu-Lapu, Cebu ang kanyang mag-iina. Cecil, bakit daw nagawa yun ng suspect? Rafi Aminado ang padre di pamilya na 2 beses siyang nakagamit ng iligal na droga. Mga opisyal ng Barangay Basak ang nakipagnegosasyon sa 41 anyos na sospek. Matagumpay naman nilang napasuko ang lalaki. Nakuha mula sa sospek ang isang kutsilyo na ginamit niya sa pananaga sa sariling anak. Isinugod sa ospital ang biktima na nagpapagaling na mula sa tinamong mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa investigasyon ng pulisya, kalalaya lang ng sospek noong December 1 dahil din sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Humingi ng tawad ang sospek sa kanyang mag-ina
at pinagsisisihan daw ang kanyang nagawa. Wala pa silang pahayag. Nahaharap ang sospek sa reklamong attempted parricide at serious illegal detention. Sa Talisay, dito pa rin sa Cebu, nalunod ang isang binatilyo matapos tumalon sa Tinubdan River sa barangay Kandulawan. Sa kuha ng cellphone video, makikita ang pagsalba ng mga residente sa 12 anyos na biktima. Dali-dali siyang isinugod sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Kwento ng kanyang ina, hindi nagpaalam ang anak na sasama sa kanilang kapitbahay na pupunta sa ilog. Hindi nila pinapayagan ang biktima na maligo sa dagat, swimming pool o sa ilog dahil hindi siya marunong lumangoy. Wala na raw silang plano na paimbestigahan ang insidente pero nananawagan sila sa barangay na humanap ng paraan para hindi na maulit ang nangyari. Sinusubukan pang makunan ng pahayag ang barangay. Nalunod. May nalunod din sa isang beach resort sa barangay Tambler sa General Santos City. Agad dinala sa Pampang ang lalaki at binigyan ng CPR saka isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Kwento ng misis ng biktima, humabol sa paliligo sa dagat ang kanyang mister matapos ayain ng kanilang anak. Hindi naman daw napansin ng kanilang anak na tatay na pala nila ang nalulunod. Hinala ng pamilya, posibleng may ibang sakit na naranasan ang biktimang 72 anyos bago nalunod. Hindi nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng beach resort. It's the most wonderful time of the year. Grabe mga mare, Pasko na talaga, kaya pati ang ilang cast members ng 51st Metro Manila Film Festival entry na Reconnect, looking forward na sa kanilang deserved na pagsasaluhan this holiday season. Chika ni Encantadia Chronicles Sangre star Kelvin Miranda sa media conference ng pelikula. Pinoy style ang celebration ng kanilang pamilya. Sama-samang magsisimba at kakain ng Noche Buena featuring ang menudo recipe ng kanyang mommy. Ibinida rin ng GMA Afternoon Prime Series Hating Kapatid Stars, Legazpi Family, ang kanilang favorites. Kabilang dyan ang fruit at macaroni salad ni Carmina na namana pa raw niya sa kanyang mommy Carmen. Team bahay rin muna for the holidays sina Kokoy De Santos at Sangredea Angel Guardian na ready na sa holiday cheer kasama ang kanilang loved ones. Lumalala lang siguro tuwing Christmas rush pero all year round naman talaga ang traffic sa bansa. 3.5 billion pesos pa nga ang nalulugi sa ekonomiya ng Pilipinas dahil dyan, ayon sa foreign aid agency na Japan International Cooperation Agency. Pinalalala pa ang traffic pag may mga binabahang kalsada. Sa Metro Manila, isa sa nakatokang mag-ayos sa traffic at sa baha ang Metro Manila Development Authority o MMDA. May pondong inilaan para dyan pero hindi lubusang nagamit noong 2024? Yan ang lumabas sa audit report ng Commission on Audit sa mga gastusin ng MMDA noong 2024. Katunayan, mahigit 1 bilyong pisong pondo ng MMDA noong nakaraang taon ang hindi nagamit. Bukod sa mababang budget utilization, sunod-sunod ayon sa COA ang mga naantalang traffic management at flood control projects. Ayon sa COA report, sa kabuuang 11.8 billion pesos na budget ng MMDA, 91.30% ang naobliga o pinangakong gagamitin sa mga proyekto, pero 75.25% lamang ang nailabas o nagastos. Ang sanhiraw nito ayon sa COA ay ang pagkaantala ng mga proyekto at proseso ng procurement, kabilang na ang bidding, pagkuha ng contractors at pagbili ng mga kagamitan. Ang resulta, naantala rin ang serbisyo para sa publiko. At may banta rin ang pagbalik ng pondo sa National Treasury. Ibig sabihin nito, oras na maibalik sa National Treasury, hindi na ito magagamit pa ng MMDA sa kanilang mga proyekto. Sa traffic management projects, hindi nasunod ang target schedule sa annual procurement plan, kaya kinailangang mag-request ng extension para hindi mag-lapse ang pondo. Sa flood control projects, 17 ang tuloy naman, pero may zero disbursement rate o hindi pa nagbabayad sa contractor dahil hindi sila nagsusumite ng billing o kulang sa dokumento.
May inutang ding pondo para sa Metro Manila Flood Management pero 40.40% lang ang nagamit para sa Phase 1 hanggang October 2024. Kaya nagbayad pa ang gobyerno ng 37.4 million pesos mula 2018 hanggang 2024 bilang multa sa hindi paggamit sa pautang sa oras. May 29.57 million pesos na pondo ang hindi pa rin nagagamit. Sa 68 proyekto, may 40 di pa tapos noong panahon ng audit, bukod pa sa 5 di pa na ipatutupad dahil sa pumalyang bidding. May 21 billion peso projects din na delayed dahil sa kahinaan sa interagency coordination, external disruptions at permit issues. 6 na 700 million peso project naman ang hindi natapos noong 2024. At may halos 30 million pesos na advance payment ang hindi nabawi mula sa mga contractor ng mga proyektong tinerminate o inabandona na. Sabi ng MMDA nang hingan namin ng pahayag, hindi na sila magbibigay ng komento dahil nasa COA report na rin ang sagot nila sa mga obserbasyon ng COA. Sabi nila tutugunan nila ang mga kakulangan at patitibayin ng monitoring, procurement efficiency at coordination na binuna ng COA. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumadsad sa pinakamababa sa kasaysayan ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa pagsasara ng peso-dollar exchange rate kahapon, 59 pesos and 22 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Mas mababa yan sa dating all-time low na 59 pesos and 17 centavos noong November 12. Wala pang pahayag kaugnay rito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ayon sa isang ekonomista, hindi malabong bumaba pa ito sa 60 pesos na palitan ng dolyar sa susunod na taon kung wala anyang nakakakumbinsing hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para pigilan ang katiwalian sa bansa. Kaugnay sa rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kaso ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, kausapin natin ang kanyang legal counsel na si Attorney Gabriel Villarreal. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po sa mga nanonood. Opo, kumusta po si Ginoong Atong Ang matapos yung rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kasong 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention? Kalmado naman siya, Rafi, nung kausap ko siya kagabi, nung matanggap ko yung resolution sa email, sinabi ko sa kanya na natanggap ko na yung resolution at kung ano yung nasasaad din sa dispositive portion ng resolution. Okay naman, mahinahon naman yung tinanggap yung mensahe ko. Meron po siya bang naging reaction dun sa binasa niyong dispositive portion ng kaso? Medyo na-disappoint siya, pero sabi niya, siyempre, ilalaban mo ka natin yan, Mr. Campos. Kami po ay naghahanda ngayon ng motion for reconsideration nung resolution ng panel. Sa ngayon po ba nasa Pilipinas pa ang inyong kliyente? Nandito po sa bansa natin si Mr. Campos. Nabanggit niyo po na depektibo at hindi patas yung rekomendasyon ng DOJ. Paano niyo po ito nasabi? Kasi po yung mga hindi ho kinonsidera ata nung panel yung mga ebidensya na mga dinala sa kanila ng CIDG at yung mga ebidensya na dinulog namin sa kanila nung preliminary investigation. Doon ho sa mga ebidensya namin, halimbawa, may 10 affidavit po na yung mga testigo namin na naka-file sa CIDG. Ngunit yun ho 10 affidavit na yun na hindi na naidulog sa DOJ at dito mismo sa resolution, hindi man lang nabanggit yung 10 affidavit na po ninyo. Ito ba yung magiging bahagi na ng inyong depensa, magiging ebidensya pagdating sa korte at meron pa po ba kayong dagdag na ebidensya pabor sa inyong kliyente? Yun na po ang aming yung sabi ko 10 affidavit na yun. Saka marami hong mga video na nakasaad dun sa ebidensya. Pinakikita ho doon si Dondon Patidongan ang may hawak nung isang missing sa bungero na nakaposa at sinasamahan ni Dondon, sinasakay niya sa isang sasakyan doon sa Maynila. Yun din pong video na yun na meron pang testigo na nag-testify, kinilala si Dondon, hindi rin ho kinonsidera ng panel, siguro nakalimutan sa pagmamadali.
Nabanggit po nyo, paghahandaan nyo na itong kaso. Ano pa po yung magiging hakbang ng inyong kampo sa rekomendasyon ng DOJ? So ngayon po, ang ginagawa namin ay isang motion for reconsideration. Kaninang umaga din po, may mga kasamahan na pong pumunta sa Department of Justice para humingi ho ng kopya ng information, no? Yung criminal information na supposedly dapat naka-attach doon sa resolution. Pero kagabi, nung natanggap ko yung resolution galing sa kanila, wala hong naka-attach yung information. Yung kasi mga information yun ang mahalaga sa amin dahil yung po, doon po nakasaad kung ano yung mga kaso ang ipa-file nila sa korte at doon nakasaad din kung anong korte ang pinag-filean nila nung kaso niya. Mahingi na rin po namin yung inyong reaksyon na hindi nakasama sa pinakakasuhan ng aktres na si Gretchen Barreto. Marami ho talaga. Doon, yung mga pinailan ho ng kaso, abot ho ng 60, 6 na po. At sa madalit sabi po, yung resolution na yun na natanggap ko gabi, inabsuelto ho, 4 na po na tao mula doon sa dinahan nila ng akusasyon. Ganun ho ka unreliable ang yung istorya doon pati doon. Yung story ho niya isa talagang fabulous at malaking kasinungalingan. At pinarwisyo po niya napakaraming tao. Well, abangan po natin kung ano magiging resolution dito. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang salamat din, Halik. Rafi. Maraming salamat din sa ating tagapanood at tagapakinig. Maraming po salamat. Yan po si Attorney Gabriel Villarreal. Maagang pamasko ang hatid ni The Secret of Hotel 88 star AZ Martinez at kapwa ex-PBB housemate na si Vince Maristella. Binisita nila ang Bahay Aruga sa Manila at hinandugan ng Christmas gifts ang mga batang cancer patient. Rin sila sa parlor games at nag-iwan ng words of inspiration. Close to heart daw talaga sa kanila ang cause na ito. Si Vince na meron daw kaanak na nagka-cancer at si AZ na noon pa'y advocacy na ang pagtulong sa cancer patients. Nakasama rin nila sa outreach program ang isa pang ex-PBB housemate na si Kira Ballinger. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang 3 lalaki na sangkot sa pang-hold up at pagkarnap sa motorsiklo ng isang lalaki sa Cainta, Rizal. Ayon sa biktima na rider ng isang ride-hailing app, nagbaba siya ng pasahero sa lugar nang harangin at tutukan ng baril ng 2 suspect. Agad nagsumbong sa barangay ang biktima nang makaalis ang mga suspect. Sa tulong ng GPS na nakakabit sa motorsiklo, natunto ng pulisya ang mga suspect sa Taguig. Na-recover sa kanila ang ninakaw na cellphone, mga helmet, baril at ang motorsiklo ng biktima. Kabilang sa mga naaresto ang isang barangay tanod na may-ari ng bahay na tinutuluyan ng mga suspect. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Arestado sa Mati, Davao Oriental ang magkapatid na suspect sa pagpapagawa ng mahahalay sa mga menor de edad para pagkakitaan online. Ang krimen ginagawa sa bahay ng mga suspect. Nailigtas ng mga otoridad ang 7 menor de edad at isang 18 anyos. Nirescue rin ang 3 batang edad 1 hanggang 4 na taong gulang na itinuturing na children at risk. Sa kasabay na operasyon, huli rin ang isa pang suspect sa parehong asunto. Wala pang pahayag ang mga suspect. Due process mula sa gobyerno ng Pilipinas, yan daw ang panawagan ni Senador Bato de la Rosa sakaling meron na siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court ayon sa kanyang abogado. He wants a clear-cut guidelines from our Philippine government, including the Supreme Court, as to what would be the rights of a person, Filipino national at that, Filipino citizen, with respect to ICC processes in the light of the fact na hindi na po tayo miyembro since March 17 of 2019. Ayon pa kay Attorney Israelito Torion, gusto ring malaman ng senador mula sa gobyerno ang proseso ng pag-surrender o extradition. Kung magiging mali na raw ito ay posibleng harapin ni De La Rosa ang kaso. Sabi ni Attorney Torion, hindi pa niya nakakausap si De La Rosa mula nang ihayag ang umunay arrest warrant. Pero tingin niya ay nasa Pilipinas ang kanyang kliyente.
Naniniwala rin daw siyang hindi maglalabas ng arrest warrant ang ICC sa ngayon, lalo't kinu-question pa ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiction ng ICC sa kaso. Plano ng Consular Corps of the Philippines na maglunsad ng mas maraming charity work sa 2026. Yan ang sinabi ng Consular Corps of the Philippines sa pagdiriwang ng kanilang 50th anniversary nitong December 6. Ayon kay incoming Consular Corps Dean na si Consul Agnes Wibonwa ng Republic of Gambia, dadamihan pa nila ang charitable projects sa susunod na taon, kabilang na ang para sa mga batang babae, mga batang walang tirahan at mga biktima ng kalamidad. Ang Consular Ball ay taunang pagtitipon ng mga diplomat at consul. Kabilang sa mga dumalo sa 50th Anniversary Ball, si First Lady Liza Araneta Marcos at si U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Apat na panukala ang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na maisabatas sana as soon as possible. Ayon sa Malacanang, resulta yan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon. Una, ang anti-dynasty bill na layong pigilan ang monopolyo ng political clans sa gobyerno. Sa ngayon, hindi bababa sa 15 panukala kaugnay niyan ang nakahain sa 20th Congress. Matatandaan naman na noong eleksyon 2022 campaign, sinabi ni Pangulong Marcos na ang political dynasties ay not necessarily bad. Wala pang pinal na definition ng political dynasty, pero kabilang sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte sa mga pamilyang may sunod-sunod o sabay-sabay na hinawakang elected positions. Ikalawa, sa mga ipinaprioritize ng Pangulo ang Independent People's Commission Bill. Layo nitong bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure na mag-imbestiga sa mga umunoy katiwalian sa mga infrastruktura ng gobyerno. May tigis ang panukalang kaugnay niyan ang nakabimbin sa Kamara at sa Senado. Ikatlong priority bill ng Pangulo ang Party List Reform Act na layong matugunan ang matagal ng isyu sa sistema ng party list sa bansa. Hindi raw kasi kinakatawan ng ilan sa mga ito ang mga totoong marginalized at underrepresented na sektor sa bansa. May isang panukalang ganyan sa Kamara at 3 sa Senado. Panghuli sa priority bills ng Pangulo ang Cadena Act o Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Author niyan si Senador Bam Aquino. Kung maisabatas, itataguyod ng Cadena Act ang transparency at accountability sa paghawak sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng Digital Budget Portal. Ang LEDAC ay nagsisilbing gabay ng Pangulo at NEDA o ngayon Department of Economy, Planning and Development para sa programa at polisiyang pang-ekonomiya ng bansa. Chairman nito ang Pangulo at kasama sa 19 pang miyembro ang Vice Presidente. Mga mare, for the change ng hairstyle si Ashley Ortega para sa kanyang role sa upcoming series ng GMA na Apoy sa Dugo. Who's ready for a new Ash? In her Banks era na nga ang Sparkle Star at ex-PBB housemate sa bago niyang video sa Instagram. Kwento ni Ashley, dream role niya ang karakter sa serye, kaya nag-research talaga siya para maipakita ang point of view ng isang taong may mental health condition. Excited na siyang ipakita ang kakaibang Ashley na mapapanood sa serye. Makakasama niya sa Apoy sa Dugo sina El Villanueva, Derek Monasterio, Pinky Amador at Ricardo Cepeda. Abangan yan next year sa GMA. Inaprubahan ng Civil Service Commission ng 5-day wellness leave kada taon para sa mga empleyado ng gobyerno. Ang sabi kaya ng netizens dyan? Para kay Angie Brillo, sana raw applicable din yan sa private companies para naman fair. Oh, tama naman. Ang sabi naman ni Jean Causon, sana makatulong yan sa pagbibigay nila ng serbisyo at pagbabawas ng delay sa pagpuproseso ng mga documents at transactions. Sabi naman ni Mike Lazo, bakit hindi na lang pagtuunan ng pansin ang pagsasabatas ng 4-day work week in the name of wellness and balance? Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. May mga medalya na ang Pilipinas sa 2025 SEA Games at live mula sa Bangkok, Thailand.
May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Rafi, panalo ng ginto ang pambato ng Pilipinas sa Taekwondo Freestyle Pumsei na si Justin Macario. At kasama ko siya dito ngayon. One question lang, Justin. Congratulations muna sa iyong pagkapanalo. Ano ang masasabi mo? Ikaw ang unang-unang atleta na nakakuha ng ginto para sa SEA Games 25 para sa Pilipinas. Sobrang saya po and feeling blessed dahil ako, hindi ko rin po akalain na ako yung first gold for the Philippines po. And then, sobrang thankful po sa PSC, POC, and PTA sa mga support na nilaan po para sa amin. Saan kayo nahirapan? Nahirapan po sa all throughout the training po, pa SEA Games. Yun po yung pinaka-challenge. Thank you so much, Justin. Ayan, si Justin Macario. Nasa likod ko po si Chairman, si POC President Bambol Tolentino. Congratulations si Justin. Pero bago ito, kanina po nakakuha na rin ng bronze medal yung pambato natin sa men's mountain bike downhill event na si John Derek Farr sa score na 2 minutes at 43 seconds. Halos 6 na segundo lang ang agwat ni Farr sa nakakuha ng gold medal ang Thailand. Yung po muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng POC Media. Balik sa iyo, Rat. Jonathan, kumusta yung moral ng ating mga atleta dyan? Mataas ang moral ayon kay PSC PSC Chairman Patrick Gregorio, lalo na after nilang magparada kahapon, suot yung kanilang mga modernong barong. Ito ang Pilipinas po ang nagpadala ngayon ng pinakamalaking contingent sa SEA Games sa kasaysayan. Rafi? At hindi naman tayo apektado ng mga baha dyan sa Thailand kasi ang alam natin, nagbago ng mga venue, hindi ba? Hindi ba apektado rito yung ating mga atleta? Yes, hindi kasi yung baha na nangyari sa may Songkla, yung mga events na yung mga sport events na talaga naka-schedule dapat doon minove na dito sa Bangkok. So wala nang sport events doon sa Songkla kung saan nangyari yung pagbaha, Rafi. Katabi mo ba si Justin, Jonathan? Pwede natin siya matanong. Okay. Nawala na si Justin. Umalis na. Si Justin. Oo. Pero, oo. So yan yung lugar, hindi ba, kung saan lumalabas yung ating mga atleta para yung makapanayam ng miyembro ng media. So nabanggit mo, mataas yung moral. Tayo may pinakamaraming delegation. Mas marami pa ba kasi nung tayo nag-host dito sa Pilipinas? Yes, mas marami pa kasi nung nag-host tayo sa Pilipinas. 1,600 yung delegation natin dito sa Thailand. Ang sabi kasi ng PSC President na si Patrick Gregorio, binibigyan natin ng tsansa kahit yung mga sinasabi nilang, kasi dati daw ang pinapadala lang yung mga sure na magkakaroon ng medal. Ngayon, hindi. Binibigyan daw natin ng tsansa yung lahat ng atleta na gustong sumali dito sa SEA Games at qualified. Rafi. Tama, experience ang habol dyan ng mga atleta, hindi ba, para sa mga susunod na laban ay meron na silang experience at mas may posibilidad na manalo sila. Maraming salamat sa iyong ulat, Jonathan Andal. 15 days na lang, Pasko na. Ano naman kaya ang bida nating pakulo to celebrate the holidays? Ano, Aubrey? Hindi ko alam. Basta ako mga palaro, di ba? Mga ganyan, pagkain. Correct. Ganyan. Ito na nga ang entry all the way from Athens, Greece. Nagpalambitin sa ere ang isang bomberong nakasuot ng Santa Claus costume para maghatid ng regalo sa mga cancer patients sa isang ospital. Nagawa niya yan sa tulong ng fire truck, crane at lubid. Ayun, pero wait, hindi siya nag-iisa dahil katulong niya sa pagbibigay ng regalo ang iba pang nakasanta hat ng mga bombero. Enjoy naman niyang pinanood ng mga bata at kanilang mga magulang. Ayon sa Santa Firefighters, hangad nilang paggaling ng mga bata ngayong Pasko. At wag gagayahin na ng mga professional, mga bombero yun. Mga bombero, mga trained yan.